Hi Aquarius! Welcome back sa ating Tagalog Reading Channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So gagawin natin ang inyong September Tagalog Reading sa buwan na ito. Remember na ito ay isang collective reading at kung hindi kayo mag-resonate, it only means na I will tap into your energy next time and ang reading na to ay hindi para sa inyo. Sa mga new viewers po natin, welcome po sa ating Tagalog Reading Channel. Sa mga current subscribers, maraming salamat once again sa pagtangkilik ng inyong mga monthly Tagalog readings, no? Okay, so ang timestamp ngayon ay 8:41 PM September 29, 2024. Maaaring mag-resonate itong reading na to on to the next 3 to 6 months from September, alright? So Aquarius, isa-shuffle ko lang muna ang mga baraha in front of the camera and I'll see you guys in few seconds. Hi Aquarius! So, simulan na natin ang inyong September Tagalog reading, okay? So, maaaring mag-resonate to sa next 3 to 6 months, okay? From September, okay? Maaaring ito na yung current energy for the month at mag-transition to onto the following months, right? Okay, position 1, position 2, position 3, position 4, position 5, ang 6, and at the center, Aquarius. Okay, so simulan na natin ang inyong reading. Sa first position, yan yung ating release position, meaning ito yung mga bagay na totally dapat mo nang pakawalan or finally kailangan mo nang gawin na matagal mo na siguro na put on hold or na postponed, okay? Or nagkaroon ng delay. Okay, ang sabi dito, my true safety lies in my capacity to align with the love of the universe. So, ang sinasabi dito, yung kagandahan ng ating future, no, yung kagandahan ng ating hinaharap ng ating buhay, nakasalalay sa kung paano ka magkakaroon ng in alignment or paano mo ma-match yung energy na medyo maganda, no? Yung tulad nito, isang halimbawa, yung love ng universe, ibig sabihin yung love frequency, which is yung 528 Hz. So, iwasan natin yung period na sa mga panahon na ito na maging mas magdwell sa mga negatibong emosyon. Okay? So, sinasabi dito, try to stay in alignment or i-match yung energy na matataas, yung mga vibrational frequency na matataas katulad ng joy, ng ano pa ba, love, no? Yan, for instance, okay? And serenity, to be at peace. Yan yung matataas na vibrational frequency. So tayo kasi ang may control ng nararamdaman natin at mga iniisip. So, ang sinasabi dito, try to stay in alignment lang sa love frequency kasi that way kasi ang frequency ba pag mas mataas nandiyan ang mga light beings, ang mga angels, no, ang mga saints, ang ating Panginoon, ang ating mga guides, okay, mga good spirit guides, okay. So pag narinig din yung kahilingan mo, maaaring kung in alignment ka doon, boom, 'di ba, magma-manifest sa reality mo yun, okay. Yun ang true safety mo na sinasabi dito, okay. You can never go wrong daw pag ganito ang gagawin natin for the next 3 to 6 months. Now, at position 2, Aquarius. Ito yung kailangan mo namang ipagpatuloy kasi maaaring ginagawa mo na or kailangan mong i-improve. The universe has big plans for me and it's time to claim them. So, nandun ka naman sa energy na naniniwala ka na parang pangmalakasang manifestation, kiniklaim natin, ina-assume na natin na yung gusto natin maaaring mangyari. Yan ang maganda. Huwag kang mag-iwan ng room for doubt or anxiety or parang diskumpiyado tayo na baka hindi mangyari or nag-iisip tayo na malamang baka sa malamang malabo ito. Wala kang ganong energy. So, alam mo sa sarili mo na you're God or the universe, mas malaki ang plano niya sa'yo. At
Nagtitiwala ka doon, kaya kiniklaim mo. So, yun yung patuloy mong gawin. I-claim mo na yan, okay? Magtiwala ka na nangyayari yan kahit physically ngayon, wala kang nakikitang galaw or ganap. Okay? Huwag kang mag-antay ng movement sa 3D, no? Basta i-claim mo lang. The more you claim, the more na mas nagiging totoo, the more na napapaniwalaan mo, mas convincing na paniwalaan, di ba? So, the more na kiniklaim mo yan, the more na pinapaniwalaan mo, the more na mas malakas na maaaring marinig ka, and the stars will align for you para ma-bring in yung mga mga manifestations mo. Okay? Which leads us to card number 3, yung manifestation card mo. Ang sabi dito, wanting more for others puts me into an energy of abundance. So, pagdating naman sa mga manifestations mo, ang sinasabi dito, this is not the time na magpaka selfish sa manifestation, because it's more about the more you give, no? Because wala kang fear na nawawalan tayo or nauubusan kasi we are more giving. 'Di ba? Mas masyado tayong generous sa mundo, sa kapwa natin, sa pamilya natin at sa atin. The more napapasok daw ang mga kasaganahan, swerte at pera, pananalapi at magagandang oportunidad para sa iyo. Sa manifestation, hindi ito yung panahon para tayo ay maging madamot. Okay? Hindi ito yung panahon na parang magpaka-selfish. Okay? Yung blessings mo, mas dodoble, mas titriple kung ito daw ay i-share natin sa iba. So, yung mga manifestation natin, dapat hindi siya more on selfish lang. Na ito yung gusto ko, ito yung gusto ko para sa sarili ko. Okay? Kaya tayo nagmamanifest. Siyempre, yun yung mga desires natin. Pero, ang sinasabi dito, it has to be parang always good intentions. No, yung wala tayong aapakang ibang tao or maagrabyadong sitwasyon sa iyong mga manifestations, Aquarius. Okay? Sana maliwanag yan. Now, sa fourth position, ito yung external energy mo, Aquarius, no? Na maaari na maka-influence sa'yo. So, ang sabi dito, I let an inner sense of quiet multiply each day. So, yung external energy mo, try na i-aim mo na mas payapa at mas quiet lang. Ibig sabihin, walang masyadong away, wala masyadong politics, wala masyadong katoksikan or kanigahan muna for the next 3 to 6 months. If familiar ka sa term na mental diet, also yung iniisip mo at yung nararamdaman mo, mag-detox muna tayo sa mga negative na thoughts and feelings, no? And sometimes kasi may triggers, no? Yung triggers ang gagaling yan sa mga social media. So, iwas muna sa TikTok, iwas muna sa Facebook, no? Kung meron tayong mga toxic connection or mga toxic posts, panahon mo na yan para i-unfollow mo muna sila or i-ignore mo muna sila or i-hide mo muna sa timeline mo. Okay, go on a mental diet for the next 3 to 6 months. Okay, para magstay ka in alignment doon sa capacity mo as long as nandun ka sa mas mataas na vibration like love. Okay? So, yun. I let an inner sense of quiet multiply each day. So, papalakasin mo yan as I strengthen my faith in the love of the universe. So, dalawang na-mention yung phrase na love of the universe and love of the universe sa release card. Para mo na para gawin yung external energy. So, yung external energy mo, maaaring either i-challenge ka paano mo masussustain yung mental diet or try to stay optimistic all the time. Okay? Para mag-stay in alignment ka dun sa 528 Hz, which is ang love frequency. Okay? So, or maaari din na may support na mangyayari na yung paligid mo mas magiging lovable. Alam mo yung kanta, For a Reason, pumasok sa isip ko just now, yung Love is All Around by All for One ba yun? I feel it in my fingers, I feel it in my bones, that love is all around me, and so the feeling goes. So, yun yung energy, yun yung parang surrounding energy, love is all around you, dapat. For the month of September, hanggang sa susunod na 3 to 6 months. Alright? Now, sa 5th position mo naman, Aquarius, ang sabi dito, ito yung mas magbe-benefit ka na kailangan mong ibigay sa sarili mo. I can do less. No action, no chasing. And attract more. So, as simple as saying na, do not chase. Okay? You don't chase, you attract. Okay? So, the more kasi na mag-chase tayo sa isang tao or sa isang situation, the more na parang mag-a-appear na nagbe-beg tayo, na nasa lacking perspective ka,
na parang takot tayong maubusan or mawalan. Ganun yung energy na mafe-feel mo at or vibration ano mo sa kanila, inflict mo sa kanila at mararamdaman nila or mami-misinterpret nila na parang desperate tong taong to. Parang the more na magre-repel ang energy ng mga situation, opportunities, and connections sa'yo. Okay, so do not chase. You attract them. How do you attract them? Sinabi na dito, stay in alignment with the love of the universe. No, yung vibrational frequency mo pataasin. So, dapat mas joyful ka, mas relax, 'di ba? Mas at peace ang ating mind. So, work it. So, it's an inner work. Everything is you push out, no? So, these people, itong mga situation na to, they're just messengers na sinasabi sa'yo kung ano ka within you. As within, so without. Okay? It makes sense. Now, sa iyong mga new beginnings, ang sabi naman dito, when I'm tuned in to the energy of abundance, I become abundant. Yeah, it's all about attraction. Law of attraction, tingnan mo, the universe has big plans. For me, it's time to claim them. You claim them, di ba? So, positive thinking ka, like parang sinasabi mo, I am rich, I am rich, I am rich. Positive affirmation is one form of, manifesting good things in life. So, I am rich, I'm rich. O kaya parang money come to me fast, money comes to me easily, when money comes, it lasts, mga ganang mentality. So, when you are in tune doon sa energy ng abundance na yan, one thing is yung affirmation, you will become more abundant. Trust me, guys. I know it. The law works. I tried doing this. And then, pumupunta nga siya. Lumalapit siya sa akin ng kusa. No, hindi ko kailangan maghabol because yun yung mental state of being ko. Yun yung feeling ko. Yun yung dominant na feeling and mindset ko. So, it's all about the mindset and perspective, guys. Kung feeling mo abundant ka, act as if, and then it will be given to you. Okay? Now, at the center, Aquarius, ang sabi dito, ito yung kailangan mong matutunan. You have yet to learn or baka natutunan mo lang recently at kailangan mo i-incorporate until the next 3 to 6 months. Ang sabi, I am patient knowing that whatever is of the highest good is coming to me. So, lagi mong isipin na lahat ng mga nangyayari ito, walang coincidence, okay? Nangyayari ito is because could be in chaos or could be in the midst of transformation or could be nasa state ka na walang movement or could be you're just at peace or happy. Whatever yung situation mo, good or bad, worse or not, or wala mang galaw, neutral lang. It's all for the highest good. Okay, walang walang accident, no? Everything is parang nakasulat na. Hindi ako naniniwala sa accident. Everything na nangyari sa atin, it's because minanifest natin yan. Okay, so sinasabi dito, be more patient. Kasi, yun yung kailangan mo for the next 3 to 6 months. Kasi, ibibigay sa'yo kung ano yung pinaka mas makakabuti sa'yo. Right, Aquarius? So, sana nag-resonate kayo sa inyong monthly September reading in Tagalog. Natapos ang reading na to at 8:55 p.m. September 29, 2024. At kung di kayo nag-resonate dito, I will tap into your energy next time. Take care, Aquarius. God bless and mahal ko kayo, guys. Bye!